Matagal ko nang gusto si Kenzo. Best friend ko siya for almost 5 years. Ako ang tagagawa ng assignments niya, taga-cheer tuwing may laro siya sa basketball, taga-ayos ng kwelyo niya kapag hindi niya ito naayos na maigi. At bukod pa doon, ako din ang sandalan niya kapag malungkot siya o di kaya kapag broken hearted. Sabi nga nila, parang girlfriend na raw ako ni Kenzo. Pero ang totoo, best friend niya lang ako. Best friend. Oo, best friend lang. Hanggang dun lang. Ganun palagi ang papel ko kay Kenzo. Ginagawa ko ang lahat ng iyon para hindi niya gaanong isipin na best friend niya lang ako. Kundi para maisip niya na isa akong babae na handa siyang mahalin. Higit pa sa mga babaeng mahal niya at mahal siya. Pero masyadong manhid si Kenzo. Sa tingin niya, wala akong gusto sa kanya. Sa tingin niya, best friend niya lang talaga ako. Pero ang totoo, mahal na mahal ko siya, higit pa sa isang matalik na kaibigan, at handa akong gawin ang lahat para sa kanya. Kahit pa buhay ang kapalit, itataya ko. Sabi nila, sa oras ng 3:00, malaki ang tsansang magkakagusto sa'yo ang taong gusto mo sa pamamagitan ng isang ritual. Isang ritual kung saan magsisindi ka ng pulang kandila at paulit-ulit na ibibigkas ang mga salitang "mahalin mo ako" sa harap ng litrato ng mahal mo. Pagkatapos, hihipan mo ang abo ng sinunog na pakpak ng paru-paro sa ere. Sa puntong ito, susubukan ko ang nasabing ritual. Mahalin mo ako. Hawak ang pulang kandila sa kanang kamay, pati ng litrato ni Kenzo, at ang abo ng sinunog na pakpak ng paru-paro sa kaliwa ay binigkas ko ang mga salitang iyon. Sa may bintana ng bahay namin, sa harap ng buwan at sa ilalim ng mga bituin, sa oras ng 3:00 ay mahinhin kong pinulong sa ere ang mga salitang iyon. Mahalin mo ko. Inulit ko ito sa kasumulyap sa mga bituin. Mahalin mo. Sa pangatlong pagkakataon ay hihipan ko na sana ang abo ng sinunog na pakpak ng paru-paro, pero hindi ko ito na ituloy nang biglang tumunog ang cellphone ko. Kenzo calling. Kinabahan ako, agad ko iyong sinagot. Hello? Kenzo? Hindi pa ako tapos sa sasabihin ko, ay bigla-bigla na lang sumingit si Kenzo sa kabilang linya. Mika? Medyo tensyonado niyang sabi. Isasabihin ako sa'yo, huwag kang mabibigla. Lalo akong kinabahan. Lumalab kaya ang ritual? Sana. Ano? Tanong ko. Tumahimik si Kenzo sa kabilang linya. Mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko. Sinagot na ako ni Nice. Sinagot na niya ako. Halos gumuho ang mundo ko nang malwalhating inanunsyo ni Kenzo ang bagay na iyon. Bigla akong napaiyak. Nakagat ko ang ibabang labi ko sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Napasandal ako sa haligi ng bintana para alalayan ang sarili ko. Ang sakit lang, sobra. Itinapon ko ang kandila, ang abo ng sinunog na pakpak ng paru-paro at pati na ang litrato ni Kenzo sa bintana. Sinagot na pala siya ni Nice. Yung patemyor na babaeng nililigawan niya, yung cheerleader na di hamak na mas maganda, mas maputi, mas sexy at mas matalino kaysa sa akin. Nitong nakaraan, nagpustahan kami ni Kenzo na kapag sinagot siya ni Nice, sasagutin ko rin ang manlilikaw kong si Jake, naka-teammate din niya. Pero pag hindi siya sinagot ni Nice sa loob ng 3 linggo, hindi na siya manliligaw ng kahit sinong babae sa loob ng 4 na buwan. Pero hindi pa nga umabot ng 2 araw, nabigo na ako at ang sakit-sakit sa pakiramdam. Hindi dahil natalo ako sa pustahan, kundi dahil sila na ni Nice at Kenzo. Silang-sila na. Ang sakit-sakit talaga. Kahit hindi ko masabi kay Kenzo na mahal ko siya, kasi nga best friend niya lang ako at pwedeng magmukha akong desperada kapag nag-confess ako sa kanya. Mika, umiiyak ka ba? Tanong ni Kenzo. Hindi, no? Asa.
Umiling ako kahit hindi niya nakikita. Natutuwa nga ako para sa iyo eh. Congrats! Napaiyak ako ulit. Oh, paano si Jake? Sasagutin mo na ba siya? Susubukan ko. Sagot ko. Sige Mika, hindi mo na pala ako makakasabay sa iyo bukas sa lunch. May date pa kasi kami ni Nice eh. Yung rice cake, ibigay mo na lang kay Jake. Magugustuhan niya yon. Sige, Mika. Good morning, night. Love you, my best. Tinapos ni Kenzo ang tawag. Ganun siya kabastos, pero mahal ko siya. Mahal ko ang best friend ko. Sinasagot na kita, Jake. Thanks. Umakbay si Jake sa balikat ko. Pagkatapos, nagpalakpakan lahat ng nakakita sa amin. Kabilang na si Kenzo at ang girlfriend niya. Naroon kami sa study area ng university ground. Nakakainis at wala akong magawa kundi sagutin si Jake kasi naroon iyong dalawa. Hindi pa rin ako nakaka-get over sa nangyari kaninang 3 o'clock na madaling araw. Hindi ko pa rin tanggap na ang best friend ko ay sinagot na ng babaeng gusto niya. Bagay na bagay kayo, nakangiting bati ni Nice. Hindi na ako sumagot. Ayokong makipagplastikan. Hoy Jake, ingatan mo tong best friend ko ah. Umakbay si Kenzo sa balikat ko. Napatingin doon ang bago niyang girlfriend. Pag sinaktan mo to, lagot ka sa akin. Banta pa ni Kenzo kay Jake. Sure dude, no problem. I'll take care of your best friend. Sabi ni Jake na siyang ikinainis ko. O sige, mauna na kami ni Nice. May date pa kami eh. Babe, tara. Hinawakan ni Kenzo ang kamay ng nobya at umalis na sila. Sa ikalawang pagkakataon, ramdam ko ang sakit kasi harap-harapan na eh. Gusto mo bang best friend mong si Kenzo? Biglang naitanong ni Jake nang kami na lang dalawa ang naiwan. Napatingin ako sa kanya. Natigilan ako saglit. Hindi ah, sagot ko. Liar! Bulong niya na siyang ikinabigat ng puso ko. Iyon na yata ang pinaka-perpektong adjective na may pang de-describe sa akin. I can see how much you want, Kenzo. Kulang na lang, sabunutan mo si Nice eh. Usal ni Jake. Pwede ba? Huwag kang makialam sa buhay ko. Nag-walk out ako at naglakad palayo pero nasundan pa rin ako ni Jake. Alam mo, we're in the same situation. Napatigil ako sa paglalakad nang marinig ko ang sinabi ni Jake. Best friend ko si Nice at gusto ko siya. Pero yun nga, naunahan ako ni Kenzo. So, you asking me to be your girlfriend is just a show? Tanong ko. Yes, diretsong sagot ni Jake. Kung ganon, tapusin na natin to. Wala namang pala itong kwenta eh. Sagot ko. Kung ipagpapatuloy namin to ni Jake, wala ring mangyayari. Masasaktan lang kami. Nope, hindi pwede. Napatingin ako sa kanya. Hindi pwede? At bakit hindi pwede? Kasi hindi tatalabang ritual na ginagawa mo gabi-gabi. Natigilan ako. Bigla akong kinabahan. Anong ritual pinagsasabi mo? Nauutal na hindi makatingin. Tugon ko kay Jake. Paano niya nalaman? Mika, nakita kitang bumili ng pulang kandila at abon ng sinunog na pakpak ng paro-paro noong nakaraang araw. So what does it mean? It means na ginagawa mo yung ritual para ibigin ka ni Kenzo. Kung paanong alam ko, because I did it too, for Nice, pero hindi tumalab. Hindi tumalab kasi tanging babae lang pala ang pwedeng gumawa nun. I know it might sound ridiculous, but I did it. That's how much I love Nice. Mahal na mahal ko siya kung gaano mo kamahal si Kenzo. Natulala ako sa mga sinabi ni Jake. Hindi ko in-expect na magagawa niya ang mga bagay na iyon. Maraming umahanga sa kanyang mga babae. Paanong nagkakagusto siya sa isang babae lang? At kay Nice pa na girlfriend na ni Kenzo. Pero hindi ko rin siya masisi kasi ganun rin naman ako kay Kenzo. Nagpapakatanga. Pero teka nga, anong kinalaman ng ritual sa relasyon nating dalawa? Tanong ko kay Jake. Napatingin siya sa paligid namin para kumpirmahing walang makakarinig sa amin at nang makumpirma niya ay sinabi niya sa akin ang dahilan. Another reason why the ritual didn't work is that you're single. Bago tumalab ang ritual, you need
to be in a relationship first, and now you can finally do it kasi boyfriend mo na ako. Katahimikan lang ang naisagot ko kay Jake. Napaisip ako ng malalim. Ibig sabihin, posible nang tumalab ang ritual. Maaari nang mahulog si Kenzo sa akin. But how about the consequences? Di ba ganun yun? Pag tumalab ang isang ritual, may consequences na mangyayari. Kinakabahang tanong ko. Consequences? Mataas ang boses na tugon niya. Medyo natatawa. Bakit ngayon mo lang naisip yan? You've done it several times already, dagdag niya. Sa pula ko. Pero hindi yung tumalab, bulyaw ko. Mika, you know, if there are any consequences, let's not mind it. Just share to me the responsibility and I will fully help. What's important is that dapat mahalin tayo ng mga mahal natin. Mamahalin ka ni Kenzo, mamahalin ako ni Nice. That's it. Doon natapos ang pag-uusap namin ni Jake. Madali akong kausap. Basta si Kenzo ang laman ng usapan. Wala akong bagay na hinihindian. Basta para kay Kenzo, lahat gagawin ko. Lahat-lahat. Kasabay ng pag-ihip ng dalaga sa abo ng sinunog na pakpak ng paro-paro ay biglang lumiliwanag ang kalangitan. Bumulaga sa kanyang mga mata ang binatang iniibig. Hinalikan ng binatang dalaga at simula noon ay namuhay sila ng masaya at payapa habang buhay. Itiniklop ko ang libro ng sagradong alamat ng paro-paro at niyakap ito ng mahigpit. Tumayo ako mula sa bench at napatigil saglit. Sana maging katulad rin ako ng dalagang nasa kwento. Sana ibigin ako ni Kenzo. Nagsimula na ako maglakad para sa 7:30 PM kung klase. Oo, gabi na ngayon pero okay lang. Makita ko lang si Kenzo ay masaya na ako. Oops, I'm sorry. Tulungan na kita. Hindi okay lang. Pinulot ko yung librong kanina lang ay yakap-yakap ko na nahulog nung may nakabangga ako. Mika, ikaw pala yan. Itinaas ko ang mukha ko at nakita si Kenzo. Kinakabahan ako kasi hawak niya yung libro kung saan nakasulat ang tungkol sa ritual. Oh, ano to? Binuklat ni Kenzo yung libro. Nataranta ako bigla. Kenzo, wag! Napasigaw ako. Nagtinginan lahat ng estudyante sa hallway. Oh, ito. Damot mo naman. Nakikitingin lang eh. Inabot sa akin ni Kenzo ang libro. Muntikan ng malaglag ang pakpak ng paro-paro na inipit ko sa loob ng libro. Kamusta si Jake? Tanong niya matapos niyang iabot sa akin ang libro. Bigla akong nakahinga ng malalim. Okay lang, maayos naman. Sagot ko tapos naglakad kami. Tumango-tango siya. Kung ayos lang, ba't hindi mo siya kinakasama ngayon? Tanong niya. Malay ko ba? Sagot ko sa isip ko. Kayo ni Nice, kamusta? Balik ko. Okay lang din. May surprise nga ako sa kanya eh. Sagot ni Kenzo. Sabay pinakita niya sa akin ang isang bouquet ng roses at isang pakete ng chocolates. Magsasalita pa sana ako nang bigla niya akong hinila. Nice, para sa'yo. Natigilan lahat ng mga kaklase namin. Nang makita nila ang ginawa ni Kenzo, hindi ko na nakayanan ng pangyayari at lumabas na ako sa room. Nagpunta sa isang bench at kahit madaming lamok, sa kadahilan ng gabi na ay namalagi pa rin ako doon. Basta hindi ko lang makita ang mukha ng Nice na yun, okay na ako. So, when will you do it? Nagulat ako nang mas magsalita sa likuran ko, si Jake. Hindi ko alam, sagot ko. Lumapit siya sa akin. Ba't mo pa patatagalin? Kasi may mali. May mali, Jake. Mali itong gagawin kong ritual. Pakiramdam ko, may demonyo sa likod nito. Sigaw ko habang umiiyak. Kahit obsessed ako sa best friend kong si Kenzo. Alam ko pa rin kung paano mag-isip ng matino. Mika, kung mas patatagalin mo pa to, malaki ang chance na mas mahuhulog pa si Kenzo kay Nice at ganun din si Nice kay Kenzo. At pag ganun nga ang nangyari, mas masasaktan lang tayo. Kaya please, just do it. I'm begging you, Mika, please. Natapos ang usapan namin ni Jake. Sa puntong yun, gumulo ang isip ko at nalito. Mika, kung mas patatagalin mo pa to, malaki ang chance na mas mahuhulog pa si Kenzo kay Nice. At ganun rin si Nice kay Kenzo. Hindi pwedeng mahulog ng tuluyan si Kenzo kay Nice.
Bulong ko sa sarili ko at agad nang naglakad. Pagdating ng 3 o'clock ng madaling araw, sinimulan ko ng gawin ng ritual. Ayoko nang masaktan pa at ayaw ko na rin makita si Kenzo kasama ang babaeng yun. Di ko na kaya, durog na ang puso ko. Eska na shek tamle na shek ashkem reshek. Bulong ko ng mga salitang nakasulat sa librong itim. Mahalin mo ako, Kenzo. Mahalin mo ako. Malumanay kong hinipa ng abo ng sinunog na paru-paro sa ere at doon ko natapos ang ritual. Biglang humangin ng malakas. Nagtindigan ng mga balahibo ko. Namatay rin ang apoy ng kandila at muntik na akong napasigaw. Pero pilit kong pinakalma ang sarili ko sa abot ng aking makakaya. Muntik na akong napatalon nang mag-ring ang cellphone ko. Si Kenzo tumatawag. Noong una, nagdadalawang isip pa akong sagutin iyon. Pero, Kenzo? Kinakabahan kong usal nang marinig ko ang paghikbi ng nasa kabilang linya. Break na kami ni Nice. Sagot niya na ikinangiti ko. Alam ko ang ipokrita ng dating, pero ito ang gusto kong mangyari. Nagkakatuon na nga ang ritual. Ganun ba, Kenzo? May matutulong ba ako sa iyo ngayon? Sabihin mo lang. Tugon ko sa kanya, kinikilig. Mika, pwede bang puntahan mo ako ngayon? Sige ba? Pinuntahan ko si Kenzo sa boarding house na tinutuluyan niya. Natagpuan ko siyang nakaupo sa sala. Umiiyak habang hawak-hawak ang isang bote ng alak. Hindi ko siya maintindihan, Mika. Sabi niya, hindi na raw ako mahal. Ginawa ko naman lahat pero wala eh. Muntik na siyang ma-out of balance pagkalapit sa akin. Buti na lang at nasaluko siya. Mika, sabihin mo paano ko makakalimutan si Nice? Paano? Kenzo, nandito lang ako. Ako, hindi ako katulad ni Nice. Hindi kita iiwan. Ako na lang, Kenzo. Ako na lang. Biglang inilapit niya ang mukha sa akin at hinalikan ako ng madiin. Yun, tapos may nangyari na yung gabing iyon. Ba't hindi mo sinasabing may gusto ka sa akin, Mika? Tanong niya habang nakapatong ang ulo ko sa malapad niyang dibdib. Kasi natatakot ako. Natatakot ako na baka layuan mo ako. Sagot ko at hindi na siya nagsalita pa. Kung may pagsisihan man ako sa ritual na ginawa ko, yun ay kung bakit ko pa pinatatagal ang pagsasagawa nun. Dapat pala noon pa, pero okay na rin. Nagawa ko rin naman. Salamat sa ritual na iyon at napasa akin si Kenzo. Makalipas ang 2 araw, nabalitaan naming nag-on na sina Jake at Nice. Akala ko magagalit si Kenzo, pero hindi naman pala. Hindi nga niya tinaasan ng boses si Jake o nasuntok ba. Ang nangyari noong nakaraang madaling araw ay naulit ng ilang beses, iba't ibang estilo at iba't ibang posisyon. Masaya, sobrang saya. Ang sarap ng ganitong buhay, ang tag ni Kenzo. Minsan habang nilalaro ko ang taengan niya, ngumiti lang ako. Mika, napahinto ako sa ginagawa ko. Bakit ganito? Ba't parang puro pagnanasa lang ang nararamdaman ko sa'yo? Alam mo yon? Yung tipong pag nakikita kita, tawag lang ng laman ng naiisip ko. Nasaktan ako pero hindi ko nagpapapekto. Kenzo, hindi ibig sabihin na tawag ng laman ng unang naiisip mo. Pag nakikita mo ko, hindi mo na ako mahal. Siyempre, mahal mo ako kaya nagnanasa ka sa akin. Sagot ko. Ngumiti siya at naging okay lang ang lahat. Nakatulog kami ng magkatabi. Nagising ako nang marinig ang boses niya. Mika, tulungan mo ako. Bigla akong napatakbo papuntang banyo nang marinig ko iyon mula kay Kenzo. Naabutan ko siyang nakahiga sa baldosa. Parang hinang-hina. Akmang tutulungan ko siya nang bigla akong masuka nang makita kong malalaking uod na gumagapang palabas sa bibig, ilong, tenga at mata ng nobyo ko. Diyos ko! Bigla akong napasigaw nang biglang nahulog ang isang duguan at inuuod na mata ni Kenzo sa sahig. Mika! Mika! Nagising ako nang marinig ko ang boses ni Kenzo. Nang ma-realize kong nananaginip lang ako, bigla akong napayakap sa kanya at napaiyak. Mika?
Panaginip ang lahat, panaginip lang. Pagpasok ko sa university, agad kong pinuntahan si Jake sa klase niya. Mabilis ang pagtakbo ko. May sasabihin kasi ako sa kanyang importante tungkol sa panaginip ko. Nagkatagpo kami sa abandonadong court. Pareho kaming hinihingal at hindi alam kung ano ang dapat sasabihin. Mika, si Nice sumuko ng uod ng paru-paro kaninang umaga. Nagulantang ako. Si Kenzo rin, napanaginipan kong sumusuka ng uod. Yung uod na magiging paru-paro pa lang. Napanaginipan ko rin na kinakain ng uod yung mga mata niya. Jake, hindi pa ako natatapos sa pagsasalita na biglang nagsigawan ng mga estudyante sa labas ng court. Agad kaming napatakbo at nakita namin si Nice na duguan at sumusuka ng mga patay na malalaking paru-paro. Tutulungan niyo ko, usal ni Nice. Akmang tutulungan na sana ito ni Jake nang biglang sumuka ang babae ng mga lamang loob. Kitang-kita ko pa ang puso ni Nice na inuuod at tumitibok pang nakabalandra sa sahig. Napasigaw si Jake nang bumagsak si Nice na wala na palang buhay. Makalipas ang ilang saglit, nagulat ako nang biglang tumirik ang mga mata ni Jake at napatakip na lang ako ng bibig nang biglang lumabas sa liig ni Jake ang isang malaking uod na siyang naging dahilan upang mawala nito ng hininga. Umiiyak akong tumakbo palabas ng court. Habang tumatakbo sa koridor ng speech laboratory ay nakita ko ang mga kaklase ko na para bang mga patay na nakatingin sa akin. Inuuod ang mga mata nila at iyong iba ay wala ring mga mata. Mika! Halos lumipad ang kaluluwa ko nung may humawak sa balikat ko. Si Kenzo iyon. Bigla akong napayakap sa kanya. Mika! Wala nang panahon. Kailangan na nating pumunta sa mas mataas na lugar, sabi niya at agad kaming umakyat sa building ng nursing department. Hindi ko maintindihan pero nagulantang ako nang ma-realize ko na halos lahat pala ng tao sa university na iyon ay naging tila buhay na bangkay na lang. Nang makarating kami ni Kenzo sa rooftop ay agad ko siyang niyakap. I'm sorry Kenzo, I'm sorry. Mika, teka nga, ba't ka ba nagsusorry? Kagagawan ko kasi ang lahat ng ito. Ano? Anong ibig mong sabihin? Litong-litong tanong niya. Natatandaan mo bang nung naghiwalay kayo? Nung 3 o'clock na madaling araw ay tumawag ka sa akin? Bago mangyari ang lahat ng iyon, may ginawa akong ritual. Isang ritual para mahulog ang loob mo sa akin. I'm sorry Kenzo, I'm sorry. Mika, bakit mo ginawa yun? Halos madurog ang balikat ko sa ginagawa ni Kenzo na pag-alog sa akin. Kasi mahal kita, kaso best friend lang ang tingin mo sa akin. Kaya hindi mo rin ako masisisi, Kenzo. Kasalanan mo ito. Mika, hindi ko kasalanan maging baliw ka. Hindi ko akalain na ang best friend ko na pinagkakatiwalaan ko ay ganyan palang mag-isip. Hindi ko alam kung mapapatawad pa kita. Pero nagmamakaawa ako. Ibalik mo si Nay sa akin. Lumuhod siya sa harap ko at bagamat mahirap ay pumayag ako sa sinabi niya. 3 o'clock, sigaw ni Kenzo. Nang sabihin ko sa kanya kung paano mawawala ang bisa ng sumpa. Oo Kenzo, kailangan nating maghintay ng 3 o'clock bago ko ipatak ang sarili kong dugo sa isang patay na paru-paro. Patay na paru-paro? Saan tayo makakakuha nun? Inlabas ko ang isang jar sa loob ng bag ko at ipinakita ko kay Kenzo ang laman niyon. Simulat sa pool, alam ko nang mangyayari to, Kenzo. Kaya naghanda na ako. Alam ko nang hindi ka makakagusto sa akin. Pero Kenzo, gusto kong sabihin sa iyo na mahal kita. Napagulhol ako. Mika, nagulat ako nang yakapin ako ni Kenzo. Hindi matatawag na pag-ibig ang isang pakiramdam kung nakabase lang naman iyon sa isang manipulasyon. Niyakap niya ako ng mahigpit. Balang araw mayroong magmamahal sa iyo ng lubos na higit pa sa inaakala mo. Kung ipipilit mo ang sarili mo sa akin at kung ipipilit ko rin ang sarili ko sa iyo, pareho lang tayo masasaktan sa bandang huli. Pareho lang tayo malulungkot, Mika. Gusto kong malaman mo na ang tunay na pag-ibig hindi pinipilit o hinahanap, hinihintay ito. Kaya Mika, huwag ka nang umiyak, okay? Hinaplos ni Kenzo ang ulo ko sa harapan niya. Naramdaman ko ang ganang loob. Mika,
Itinuro ni Kenzo ang relo niya. 2:58 PM. 2 minuto na lang. 2 minuto na lang ang natitira at matatapos ng lahat. Dumungaw ako sa ibaba. Nakita ko ang mga estudyanteng handang-handang lapain kami ni Kenzo. Mika, oras na, usal ng kaibigan ko. Inilagay ko ang paru-paro sa semento. Akmang hihiwain ko ang pulso ko nang biglang umungol si Kenzo. Laking gulat ko nang biglang umitim ang mukha niya. Tumirik din ang kanyang mata at makalipas ang ilang sandali, naglabasan ng mga sandamukal na uod mula sa kanyang bibig, ilong, taenga at mata. Diyos ko! Napasigaw ako sa sakit ng hiwain ko ang aking pulso. Ipinatak ko agad ang dugo ko sa patay na paru-paro. Hinintay ko ang ilang sandali pero walang nangyari. Napaiyak ako sa takot nang makita ko ang duguan at inuuod na utak ni Kenzo na nakalambitin mula sa kanyang noo. Lumapit si Kenzo sa akin na siyang ikinaatras ko. Kenzo, wag. Naninigas at nagmamakaawa akong tugon. Sa pag-atras ko ay hindi ko na namalayan na naka-corner na pala ako ng binata at sa isang maling galaw ay maaari na akong mahulog mula sa rooftop na ito. Kenzo, maawa ka. Dinilaan ni Kenzo ang mukha ko. Ramdam na ramdam ko ang mga uod na unti-unti ring kinakain ng laman ng mukha ko, pati na rin ang mga dugo niyang pumapatak sa noo ko. Napatingin ako sa paru-paro na nasa semento. Wala pa ring nangyayari. Napaisip tuloy ako kung may mali ba sa ritual na ginawa ko, pero makalipas ang ilang saglit ay biglang napabitaw si Kenzo sa akin. Umatras siya ng kaunti at biglang lumiliwanag ang parte ng kanyang katawan kung saan lumalabas ang mga uod. Kitang-kita ko rin ang unti-unting pagkabuhay ng paru-paro, dahilan kaya bumalik sa dati ang lahat. Agad akong napatakbo papunta kay Kenzo at agad ko siyang niyakap. Okay nang lahat Kenzo. Minsan sa buhay natin, may mga bagay talaga na hindi para sa atin. At kung ipipilit natin itong angkinin, tayo rin ang masasaktan sa bandang huli. Kagaya ng pag-ibig, akala ko talaga pwede kong makuha si Kenzo sa pamamagitan ng isang ritual, pero hindi pala pwede. Hindi pwede kasi bukod sa ritual at sa iba't ibang pamahiin ay may mas malakas pang puwersa ang magtatagpo sa iyo na kung sino man ang nararapat sa iyo. Yun ay ang tadhana. Happy anniversary, babe! Napaiyak ako nang sabihin iyon ni Kenzo kay Nice. Hindi dahil naiinggit ako o ano, kundi dahil natutuwa ko na masaya si Kenzo ngayon. Isang kaligayahan na hindi ko maibigay sa kanya bilang best friend. Nagkaroon ng mini party sa loob ng classroom, pero mas nauna na akong lumabas. Nung lumabas ako, nakita ko si Jake. Hey! Bati niya. Uy! Pagtawa ko. Saan punta natin? Tanong niya. Uwi na, matamlay pero nakangiti kong sagot. Masaya ako kasi masaya na ang lahat. Ganun ba? Hindi ka pa makikisali sa mini party ni na Kenzo? Hindi na, sagot ko. Honey, napalingon ako nang marinig ko ang boses ng isang babae. Hey honey, missed me? Hinalika ni Jake ang babae yumakap sa kanya. Mariposa, si Mika, friend ko. Pakilala nito. Mika, si Mariposa, girlfriend ko. Hi, nag-wave sa akin si Mariposa at sinagot ko yun. O paano, mukhang ako na lang yata ang walang happy ending nito. So, mauna na ako, sabi ko sa pareho, na medyo natawa dahil sa sinabi ko. Hindi ko alam kung ano ang trip ko pero naglakad-lakad lang ako buong gabi hanggang sa inabot ako ng 2:50 AM ng madaling araw. Maliwanag ang gabi at kitang-kita ang kikislapang bituin. Habang naglalakad, biglang nag-flashback sa akin ang mga nangyari 1 year ago at natawa na lang ako. 3 o'clock? 3 o'clock? Anong meron sa 3 o'clock? Natatawang tanong ko sa sarili ko. Sabi kasi nila, may kakaiba daw sa oras na 3 o'clock. Minsan malas, minsan swerte. Pero para sa akin ang 3 o'clock ay, paru-paro. Natigil ako sa pag-iisip nang makita ko ang isang paru-paro. Maluwalhati ko itong sinundan hanggang sa, ouch, daig ko nang may makabangga ko. Ang sakit ng noo ko. Hala,
Miss, okay ka lang? Napatingin ako sa lalaking nakabungguan ko. Okay lang. Tinulungan niya akong makatayo. Sorry ha, sinundan ko kasi yung paru-paro. Ay hindi ko nakita ang dinadaanan ko. Sabi niya, tapos natawa ako bigla. Bakit? Kunot noon niya. Anong nakakatawa? Na-realize ko na ang gwapo pala ng lalaking ito. Kasi sinusundan ko rin yung paru-paro eh. Sabi ko, oh, umiti siya. Yung tipong namangha. So pareho pala nating hinahabol yung paru-paro? Tanong niya. Ganun nga, ngumiti ako ng mainin. Nagbabaka sakali lang kasi ako kung totoo ba yung sabi nila na kapag may makabangga ka raw ng 3 o'clock, ay siya na raw ang... putol niya sa sasabihin ko. Sige miss, nagmamadali talaga ako eh. I thought that butterfly was special. Hehehe. Hindi pala. Sige, mauna na ako. Nag-wave siya. Naglakad na siya palayo, pero ewan ko kung bakit napasigaw ako bigla. Teka, anong pangalan mo? Ngumiti siya. Tres. My name is Tres. Sagot niya na siyang ikinabilis ng tibok ng puso ko.